Sapagkat ang UN po ay magbibigay ng international pressure and more of political isolation laban kay Marcos. Ang mga iba pang mga pamahalaan at iba pang mga organisasyon sa buong daigdig ay magkakaroon ngayon ng kaliwanagan kung gaano ka nabubulok ang demokrasya sa Pilipinas. Ang UN po ay magsisilbing international political pressure and accountability at the international community ng Marcos government. So parallel po sila pero mas mabigat po ang impact sa pangdaigdigang mga pagsasama at mga interaksyon sa relasyon ng mga bansa kung ikaw po yung maharap sa Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Marami po ang mga nag-abang kahapon sapagkat ito ay isang pambihirang pagkakataon. Pinakauna na idinulog po symbolically sa UN ang ganitong mga malalubang paglabag ng gobyerno ni Marcos Jr. In the day that he is about to make a State of the Nation address, sinalubong po siya ng reklamo sa United Nations dito sa New York International Office. Coach Oli, meron kang gustong itanong kay Eric? Nako, nung huling may nagtanong to si Ka Eric, siya kauna-unahang nakontempt o nakulong. Pero Ka Eric, bakit bumalik kayo agad? Sana ay sinabayan nyo na ang SONA. Opo, kasi una, ang formal filing of complaints kasi gagawin sa Geneva General Headquarters. Doon po ay ang mga ebidensya, testimonya, documentation and cases build up dadalhin na mismo ng ating mga sectors at mga organizational representatives led by our pro bono lawyer for international support, si Attorney Arnedo Valera. Bumalik tayo sapagkat ang layunin lamang nito ay magkaroon ng paunang mensahe, preliminary message of the people sa international level na hindi po mananahimik ang mamamayang Pilipino sa ganitong sistematikong mga malubhang paglabag sa mga batayang karapatan ng mamamayang Pilipino, not just because sa ginawa nila kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga sibilyan dyan sa mamamayan sa katutubong tribo sa Davao, kundi yung malaganap mismo na pag-abuso sa poder ni Marcos Jr. at ang panunumbalik ng mga instrumento ng diktadura ay muling nararamdaman sa kanyang gobyerno, kaya tayo dumulog dito. Babalik tayo sapagkat magkakaroon ng SONA na pagtitipon dyan sa Pilipinas. We will join the People's Protest SONA. Ka Eric, may mga nagtatanong dito, bakit tayo sa UN dudulog? Wala ba kayong tiwala sa sa ating mga korte dito sa Pilipinas? Although meron naman ng isinampang kaso ang Kingdom of Jesus Christ kay Abalos, kay Marbil at yung iba pang mga opisyal, bakit niyo po naisip na sa UN? Sapagkat ang UN po ay magbibigay ng international pressure and more of political isolation laban kay Marcos. Ang mga iba pang mga pamahalaan at iba pang mga organisasyon sa buong daigdig ay magkakaroon ngayon ng kaliwanagan kung gaano ka nabubulok ang demokrasya sa Pilipinas sa panunumbalik ng isang Marcos sa poder. Kaya ang UN venue will serve as an international platform to put political pressure on the Marcos government na maghinahinay at baguhin ang kanyang mga abusadong gawi at mga ginagawa sa mamamayang Pilipino. At pangalawa, siya ay bigyan ng leksyon o aral na hindi pwede na ang kapangyarihan ay walang hangganan. At hindi rin pwede ang kapangyarihan niya ay labagin niya ang mga international na mga batas at conventions kung saan signatory ang Philippine government. Ang sa Pilipinas po ay mga judicial action ito na mayroong kaakibat na mga kaso sa judicial process natin. Ang UN po ay magsisilbing international political pressure and accountability at the international community ng Marcos government. So parallel po sila pero mas mabigat po ang impact sa pangdaigdigang mga pagsasama at mga interaksyon sa relasyon ng mga bansa kung ikaw po yung maharap sa mga ganitong mga reklamo sa crimes against humanity or mga krimen sa pangdaigdigang batas
batas sa makataong pag-iral ng gobyerno sa kanyang mga nasasakupan. Ka Eric, sasabihin ng mga ano natin yan, ng mga kalaban natin na, kayo ayaw nyo ng ICC. Tapos kayo, dumudulog din kayo sa international. Yan ang ano nila. Yan Magandang tanong yan. Magandang observation yan, Brother Boss Dada. Magkaiba po ang kaso ni Pangulong Duterte. Ang kay Pangulong Duterte po, ang kanyang ipinatupad ay batas laban sa mga kriminal, sindikato at mga drogista na sumisira sa lipunan at kabataan at mamamayan. Si Marcos po, ang kanyang ginawa ay iniikutan ng batas, ginagamit ang batas para habulin ang mga kanyang political enemies, ang kanyang mga kritiko, at kanyang nilalabag ang karapatan ng sibilyan na mamamayan na hindi naman mga kriminal. Lalo na po ang mga religious freedom ng mga Kingdom of Jesus Christ, ang kanyang paglabag sa SMNI na franchise, sa kalayaan sa pamamahayag. Ito po ay magkaiba sa mga nangyari sa kay Pangulong Duterte. Hindi po tugma, kaya dapat lang nawala ang ICC sapagkat bogus yung ICC. Hindi naman po naging sagabal sa lipunan at sa mamamayan ang pagpapatupad sa batas ni Pangulong Duterte sapagkat ang pinirwisyo niya at ang kanyang hinambalos at tinagupit ng batas ay mga kriminal at tagapagwasak ng lipunan. Mga terorista at mga kriminal ang tinamaan. Kay Bongbong Marcos Jr., mga kabataan, katutubo, sibilyan at mga reliyosong mga tao at organisasyon ng kanyang sinasalanta dahil lamang sa kanyang pagkagahaman sa poder at pagiging power tripper ng kanyang mga tauhan. Banat Bay, baka meron kang gustong itanong kay Ka Eric? Napakagandang mga sagot. Hindi ko masyado naririnig yung boses ni Ka Eric pero ang actually talagang na ano ko diyan kung na-hold ba siya sa immigration ng Amerika, alam mo naman, 'di ba? Si Ka Eric lumalaban din 'yan sa mga issue sa geopolitics. Hindi ka naman na-hold Ka Eric sa Amerika. Hindi ka na-hold sa immigration, Ka Eric? Pasensya Banat Bay, medyo manipis yung boses pagpasok dito, pero narinig naman ni Boss Dada at nila Coach Oli. Sa immigration po, tinanong talaga kung anong purpose, bakit pupunta sa UN, at bakit kailangan magkaroon ng travel sa mga grupo ng Filipino communities. Pero hindi naman pinadaan doon sa parang isolation room. Okay. Wala naman po. Kasi balita natin, may mga dati tayong mga delegado dyan na dinala pa sa isolation room, no? Pero good thing ikaw hindi mo naranasan yan. Ka Eric, medyo marami pa kaming itatanong sa'yo. Okay lang? May time ka pa, sir? Okay pa naman po at talagang pinadelay ko muna yung pagpunta sa airport para mahabol pong interview sa Banateros. Minsan lang po tayo magkasama sa programa ninyo. Oo nga Ka Eric, yung mga kaibigan mo, yung mga ex mo. Di ba nahatulan sila, gusto lang namin marinig kung ano ang iyong na opinion tungkol doon. Nararapat lang po mangyari yon. In fact, the case build up and the actual cases were filed during the time of former President Rodrigo Duterte. Yun ang tama. Ang mga pananagutan sa lipunan at mga pagwasak sa karapatan at kabutihan ng ating mga mamamayan kagaya ng mga dati kong kasama sa CPP, NPA, NDF kagaya ni Franz Castro at nila sa Toro Campo at mga kagaya nila na nasa urban operations ay dapat managot sa batas. Tama lang po yun. Pangalawa, challenge po ito kay Speaker Martin Romualdez at sa pamunuan ng House of Representatives. Kung si Congressman Arnie Teves na hindi pa convicted, kinakasuhan pa lang, wala pang trial, kagaya ni Pastor Kibuloy, ay sinipa na nila sa Kongreso, expelled by the Committee on Ethics, unanimous pa halos or isa-dalawa lang yatang hindi bumoto. Ngayon, ito convicted criminal, si Franz Castro. Ito isa sa mga umaatake sa gobyerno at nagkukunwaring bahagi ng gobyerno pero anay na sumisira sa gobyerno. Sa Toro Campo, ang dami na rin inutang na dugo yan sa mamamayan. Mas nauna pa yan sa akin nung ako po'y bata pa, sa Toro Campo na yan. Ang dami nilang inutang na buhay ng mga sundalo at pulis. Ito si Franz Castro, recruiter talaga ito ng mga kabataan. Kung kaya niya ayaw si Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary kasi balakid si Inday Sara sa kanila. So dapat
ito sila ay makulong na kaagad. Kasama ito si Raul Manuel. At doon sila dapat nababagay sa kulungan. Sapagkat hindi sila nababagay sa loob ng gobyerno na kung saan kinukuha nila ang pondo ng gobyerno, pero winawasak nila ang gobyerno para punduhan ang terorismo ng CPP, NPA, NDF. At hindi nila inaamin. Pangalawa, ginagamit sila ngayon ng politika ni Marcos Jr. at ng mga kaalyado niya, kagaya ni Martin Romualdez, upang wasakin ang mga tao na nagtatanggol ng demokrasya at nagsusulong ng kapayapaan at kabutihan ng mamamayan. Ito ang numero 1 nagtataguyod na sirain, atakihin at tudong magpropaganda laban kay former President Duterte, laban kay Pastor Kibuloy, laban sa SMNI, at laban kay Vice President Duterte, kay Sara Duterte. Nararapat lang itong hukuman natin ay habulin sila at hambalusin ng batas. They deserve this. Kulang pa nga ito sa mga nagawa nilang pagwasak sa ating bayan for the last 50 years. Ka Eric, alam ko kayo po yung unang nasampulan, no? Na na-contempt po kayo at alam kong dati na kayo nakikipaglaban pero ngayon galing lang po kayo sa Hong Kong tapos nasa Davao tapos nasa New York. Hindi po ba kayo ang isang Ka Eric na tatakot? Kasi marami akong gustong itanong sa inyo, baka hindi pwede dito yun no? Pero ayan. Yung pakikipaglaban nyo, hindi ba kayo nakakaramdam ng kahit na anong takot o pananakot? O... Si Ka Eric pa ba? Hindi, kasi ngayon, talagang ano na Iba na, no? Oo, iba na. Kasi kaliwat kanan na ang kalaban niya. Dati... Handa ba ang Ka Eric? Yun ang tanong. Tama po yung inyong observation. Hindi po tao ang hindi nakakaramdam ng takot. Bilang tao po tayo, parehas inyo, na nagsasalita ng katotohanan, naninindigan para sa mabuting pamamahala at lumalaban sa mga garapal at abusado sa poder at pundo ng bayan, nagkakaroon tayo ng mga kalaban, enemies that we do not want to create but created by our own conviction. Binunga ng ating paninindigan. Nakakatakot po ito sapagkat kapareho po ng kanyang tatay, gumagamit ito ng mga instrumento ng Estado para labagin ang mga karapatan ng mamamayan. Wala silang sinisino at ang kanilang hinahabol yung mga tumutulong sa gobyerno at naninindigan para sa mabuting pamamahala kagaya natin. So nakakatakot yon sapagkat may mga pamilya tayo, mayroon tayong mga anak, asawa at mga may namahal sa buhay na pwedeng masalanta ng ganitong pagkabaliw sa kapangyarihan ngayon na nakikita natin sa mga poder na ginagamit ni Marcos Jr. Halimbawa, si Brother Banatbay, kayo, si Brother Banatbay ay binigyan ng sampol na sa mga kaso nitong abusadong mga kongresista kagaya ni Saldico at iba pa, no, si Sunny Trillanes. Itong mga lahat na ito nagsama-sama ito para ang kanilang poder ay gamitin hindi para sa ikabubuti ng mamamayan. So nakakatakot yun kung ang Estado mismo ay siyang na dati kong tinutulungan namin at ngayon tinutulungan pa rin natin upang maging mabuti ang pamamahala ay kaaway ang pagtrato sa atin. There is the real threat to that. Ang masama pa, dahil wala nang maninindigan para depensahan kami. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, laban sa mga kalaban namin, gusto kaming patayin ang CPP, NPA, NDF. So do I feel more vulnerable right now? And do I feel the pressing danger against my safety and security and my family? Opo, totoo po yan. Pero kung tayo po ay gagapusin ng takot, hindi na po tayo makakagalaw at makakapanindigan ng tama at kawawa po ang ating mga mamamayan na walang magsisiwalat ng katotohanan. We are the messengers of truth and the advocates of good governance. So dapat pangibabawan ang takot. Yun po ang